Sa paanan ng bundok ng San Eladio, may isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid, tilang laging handang gumuho sa bawat hangin ng tag-ulan. Dito naninirahan si Elena, isang dalagang payak, tahimik at mailap sa mundo. Wala na siyang mga magulang. Ang kanyang inay namatay sa panganganak ng bunsong kapatid na hindi rin nagtagal. Ang kanyang ama namay lumayas ng siya'y 14, iniwan siyang walang paalam. Mula noon, ang bahay na datay puno ng tawa at halakhak ay naging malamig, puno ng alikabok at saksi sa kanyang pagkalanta sa katahimikan. Tinutustusan ni Elena ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng banig at pagbebenta ng halamang gamot. Kada araw, binubuno niya ang gutom, lamig at pagod, ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang katawan niyang pagod, kundi ang puso niyang tigang sa pagmamahal. Sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang inaabangan, ang makita si Tomas, ang harbinero ng pamilya Gonzaga. Gwapo, masayahin at palaging may dalang bulaklak sa bulsa. Hindi siya nito kilala ng lubos, pero sa panahong walang sino mang tumitingin kay Elena, si Tomas ang nabibigay ng liwanag kahit pa mula sa malayo. Si Tomas ay hindi lang gwapo, siya'y mabait, mapagkalinga at madalas makikitang kasama ang inang may sakit. Minsan, dinadala niya ito sa palengke sa kariton, minsan na may abala sa pagtatanim ng rosas sa bakuran ng mga Gonzaga. At doon, sa parehong hardin, kadalasang naroon din si Lira, isang magandang dalagang mestisa, anak ng may-ari ng bukid. Madalas silang nagtatawanan, nagsasalo ng prutas at tila walang pakialam sa mundo. Sa tuwing nakikita ito ni Elena mula sa kanyang bintana, tila may humihigpit na pisi sa kanyang dibdib. Gusto niyang lumapit, gusto niyang sumigaw, ngunit ang tinig ng kanyang kababaang loob ay laging nananaig. Sino ka ba, Elena? Isa kang dupha, isang anino, hindi para sa kanya. Isang gabing puno ng ulan at kulog, nakaupo si Elena sa gilid ng kanyang papag, yakap ang lumang unan ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, lumuhod siya sa sahig at tahimik na nagdasal. Diyos ko, kahit isang araw lang, maranasan ko lang mahalin niya ako, kahit ako pa ang mawalan sa dulo. Hindi niya alam na sa labas ng kanyang bintana, sa ilalim ng puno ng nyog, may isang matandang nagmamasid, si kinabukasan, sa gitna ng mahamog na umaga. Habang namumulot ng tuyong kahoy si Elena, may humawak sa kanyang balikat. May laman ang panalangin mo kagabi, sabi ng tinig na paos. Paglingon niya, bumungad ang matandang si Aling Pina, kulubot ang balat, kulay abo ang buhok, at may dalang baston na parang hinaluan ng ugat ng punong kahoy. Hindi lahat ng panalangin ay para sa langit. May mga kasagutan din mula sa lupa. Nagkatanginan sila ng matagal. Hindi makakibo si Elena, pero tila ba ang patanday may kakayahang pakinggan ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan, inilabas ni Aling Pina ang isang maliit na boteng kristal. Kulay pula ang likido, tila dugo, ngunit may kislap ng mga bituin sa loob. Isang patak lang sa inumin, isang sulyap lang ng damdamin. Mahal ka niya, sa loob ng 3 buwan, magiging iyo siya. Nanlaki ang mata ni Elena. Ano ang kapalit? Kalayaan, hindi sa kanya, kundi sa iyo. Tandaan mo, ang pinilit na pag-ibig, laging may singsing na bakal. Hindi ginto. Ilang araw ang lumipas bago nadlakas loob si Elena. Inimbitahan niya si Tomas sa kanyang bahay sa dahilan ng paminigay ng halamang gamot para sa ina nito. Tuwang-tuwa si Tomas at agad pumayag. Habang tinimpla niya ang tsaa, naninginig ang kamay niyang may hawak ng bote. 3 patak lang, wika ni Aling Pina, at sa isang iglap, pinatak niya ito sa tasa ng tsaa. Halos hindi siya makahinga habang inaabot ito kay Tomas. Salamat, sabi ni Tomas. Napakabait mo talaga, Elena. Lagi kitang hinahangaan. Sa loob ng ilang segundo, parang may nagbago sa mata ng binata. Naging mas malinaw ang titig. Naging mas malambing ang tinig. Sa sumunod na mga araw, si Tomas ay palaging nasa bahay ni Elena, namumulot ng kahoy, nagtatanim ng halaman, at mas madalas kumahawak sa kamay niya kahit walang dahilan. Ito na ba ang tamang pagmamahal? Tanong ng puso niyang nadlalaban ng tuwa at kaba. Sa mga unang linggo, para silang bagong kasal,
palaging magkasama, nagtatanim, nagtatawanan sa ilalim ng punong mangga, at sa gabi, sabay na naghahapunan sa loob ng munting bahay. Mabait ka pala, Elena. Bulong ni Tomas isang gabi habang hinahaplos ang kanyang buhok. Hindi ko maintindihan pero sa iyo lang ako nakaramdam ng ganito. Hindi alam ni Elena kung dapat siyang matuwa o matakot. Sa tuwing tinitingnan siya ni Tomas, parang may liwanag sa mga mata nito pero hindi ito liwanag ng tunay na damdamin, kundi parang apoy na hindi mapakali. Minsang nakita ni Tomas si Elena na may kausap na suking lalaki sa palengke, bigla itong nagwala. Sinampal ang basket, itinapon ang mga halamang gamot at sinigawan si Elena sa harap ng lahat. Akin ka, akin lang, bakit mo siyang initian? Hindi makakibo si Elena, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkagulat sa lalim ng kanyang nagawa. Nagsimula sa isang patak ng gayuma ang lahat, ngunit nayori lumalaki itong apoy na wala siyang kontrol. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas mapang-angkin si Tomas. Hindi na siya pinapayagang pumunta sa palengke kahit para sa kabuhayan. Binabantayan siya, sinusundan kahit sa pagtulog, at minsan nahuli niya ito sa gitna ng gabi na nakatayo sa ulunan ng kanyang papag, nakatitig sa kanya. Bakit ka narito? Tanong niya, nanginginig. Binabantayan lang kita, ayokong mawala ka. Isang gabi, sumiklab ang apoy sa isa sa mga bahay malapit sa kanila. Dahil sa hangin, mabilis na kumalat ang apoy. Umatungal si Elena, kinuha ang mga gamit, sumubok tumakas, ngunit hinarangan siya ni Tomas. Wala kang pupuntahan, dito ka lang, akin ka lang. Naiwan siyang nakaluhod, umiiyak, habang sunog ang bahagi ng kanyang bahay at halos mapatay ang alagang asong si Sako. Mula sa lapas ng apoy, sinagip siya ng kapitbahay. Ngunit si Tomas ay tumakbo palayo. Dala ang bote ng gayuma na nahanap niya sa baul. Pagkatapos ng sunog, wala na siyang bahay. Ang tanimang pinaghirapan niya, nawala. Ang mga suki sa palengke, lumayo, natakot, nagbulong-bulungan. Baka may taglay ng kulam si Elena, sabi ng ilan. Di ba yung Tomas, parang nawala sa katinuan nang sumama sa kanya, bulong ng iba. Pilit niyang nililinis ang kanyang pakuran. Pilit niyang binubuo ang nasira niyang mundo. Pero tila bawat kilos niya ay sinusuplian ng panghuhusga. Tumigil siya sa paglalako. Hindi na rin siya makakain. Sa bawat gabing dumarating, mag-isa siyang umiiyak, yakap ang punit na banig, habang paulit-ulit na tinatanong ang sarili. Bakit ko to ginawa? Bakit hindi ko hinayaang kusang dumating ang pag-ibig? Isang madaling araw, habang nasa ilalim ng punong saging, dumating si Aling Tina. May dala itong poteng berde at isa pang kulay abo, tahimik, ngunit may bigat ang bawat hakbang. Hindi mo na kailangang magtagot sa dilim. Aniya, wala na akong buhay. Nasira ko ang sarili ko. Sagot ni Elena, umiiyak. Ito ang antidoto, sabay abot ng boteng berde. Tatanggalin nito ang gayuma. Ngunit ano, lahat ng alaala niya tungkol sa'yo, mabubura. At ikaw, Elena, hindi ka na muling iibig. Hindi ka na muling makadarama ng ganoong pagkasabik. Napapikit si Elena. Hindi niya alam kung kaya pa niyang mawala pa ang kahit anong bahagi ng kanyang puso. Pero alam niyang wala nang ibang daan kundi ang pagtanggap. Bumalik si Elena sa bahay. Tahimik niyang tinimpla ang kape. Puno ng yelo at gatas, paborito ni Tomas. Sa kanyang bulsa, naroon ang antidoto. Nagpakita si Tomas sa pinto. Marumi, parang nanggaling sa gubat. Tahimik itong pumasok, naupo at uminom ng kape. Habang umiinom si Tomas, tahimik na tumulo ang luha ni Elena. Patawad, dulong niya. Hindi ka ako kailanman dapat minanipula. Ngayon, hinahayaan kitang bumalik sa sarili mo. Kahit hindi ako ang balikan mo. Maya-maya, tila nagliwanag ang mata ni Tomas. Tumayo, tumingin kay Elena. Ngunit walang pagkakakilala sa mga mata niya. Parang estranghero. Umalis siya, tahimik. Wala nang galit, wala ring lambing. At si Elena ay naiwan, mag-isa, ngunit malaya. Lumipas ang mga buwan. Nagsimula siyang magtanim muli. Hindi na para kumita, kundi para mabuhay. Muling tumubo ang kanyang mga halaman. Muling gumanda ang paligid ng bahay. Ngunit sa puso niya, may bahagi ng hindi na mababawi. Isinulat niya sa isang piraso ng papel.
Hindi mo kailanman kailangang pilitin ang pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal, kusang tumutubo, parang halamang inaalagaan. Ngunit kapag nilason mo ang lupa nito, hindi pagmamahal ang uusbong, kundi pagkawasak. Sa huli, si Elena ay natutog tanggapin ang kanyang naging kasalanan. Ang gayuma ay hindi solusyon. Ito'y panandaliang aliw na mag-iiwan ng panghabang buhay na sugat. At sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat pagtubo ng bagong dahon, isang aral ang paulit-ulit sa kanyang isip. Mas mabuting maghintay sa tamang pag-ibig kaysa maging bihag ng maling pagnanasa.